I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Oh, I'm chasing fire when I'm running after you. Keep chasing fire. No other way, no other way. Keep chasing fire. No other way, no other way. I was driving you home in the middle of the night, but I couldn't bring myself to say goodbye. I was driving you home, even if I go, even if I stay. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose. Yeah. Ano nag-inspire sa inyo na mag-start ng business? Ano nga ba nag-start sa akin? Nag-inspire sa akin para mag-start ng business? Actually, passion ko talaga siya. Since bata pa ako, mahilig talaga akong mag-business kasi yun yung iminulat sa akin ng parents ko. Mga bata pa lang kami, talagang kasama na niya kami sa pagtitinda, sa paggagawa ng mga pwede namin pagkakakitaan. Ayun, hanggang sa doon na ako natuto, or yun na yung naging start kung bakit ako nasa business sector sa ngayon. Sunod ay, paano siya nag-grow simula noon? Paano siya nag-grow? So, yun nga, based din siguro sa experience at saka syempre, lahat naman ng bagay kailangan natin ng sipag, tiyaga, dedikasyon sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. And of course, palagi kasi ako nag-goal. Every time na may mga ginagawa ako or may mga business ako na sinisimulan, I always set goal. Paano nyo na-ensure na kalidad yung ginagawa nyo kahit na madami kayong inaasikasong business? Alright, nice question. Kasi sa ngayon, so medyo nakakawindang talaga. But of course, syempre, it's about siguro focus din, and then kailangan talaga yung ginagawa mo is nasa puso mo talaga. Yun. Ayan. Ano pa? Ayan. Ano yung pinaka-role nyo araw-araw? Especially iba-iba yung business nyo. Paano kayo nag-a-adjust? Time management. Importante, napaka-importante ng time management since, ayun nga, so may hotel ako, tapos flower shop, and then ito ang resto, tapos may mga anak ako, especially yung bunso ko, which is may autism, so napakahirap, pero kapag kasi nagkaroon tayo ng time management, mapapadali na rin yung lahat. So, lahat yun bibigyan mo ng time. Ayan. May chances ba na hindi kayo nagkaunawaan ng inyong mga trabahador? And paano nyo na-maintain yung magandang relasyon kung may nangyari man? Hindi naman kasi may iwasan kasi sa lahat naman na aspect ng buhay natin, nagkakaroon talaga na instances na nagkakaproblema, especially when it comes sa mga tauhan. So, pero ako kasi, simple lang, pagdating kasi sa mga tauhan ko, palagi lang akong kumbaga low profile din palagi. Kasi since alam ko naman yung pakiramdam na maging staff din, kaya hindi naman ako sa ngayon ganun nagkakaproblema regarding sa aming sa pag-handle sa kanila. Ayan, last question. Ano yung advice na mabibigay nyo sa isang tao na gusto mag-start ng business tulad nyo? So, for me, actually, lahat naman pwedeng mag-business. Pero, dapat alam mo yung passion mo. Kung ano talaga yung gusto mo. Dapat, kung ano yung nasa puso mo, yun dapat yung ginagawa mo. And most especially, dapat lagi kang may goal. Lagi kang may target. Tapos, huwag mo kakalimutan yung deadline. Doon sa mga goal mo. Kasi, alam mo yun, kapag hindi ka naglagay ng deadline, parang
alam mo yung para kang nagda-drive na hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, mas maganda at mas importante na meron kayo palaging goal at deadline. At syempre, dapat sisipagan mo palagi. Sisipagan mo at dapat palagi ka may puso sa lahat ng ginagawa mo. Again, this is Miss Rexy of Rexy's Place Bed and Breakfast, Rexy's Gift Shop, and Rexy's Bula Labs. So, sa paghawak natin ng negosyo, palagi natin tatandaan, or saan mang aspeto ng buhay, palagi natin tatandaan, kahit man saan tayo makarating, kung ano man ang meron tayo ngayon, dapat palagi tayong low profile. Dapat palagi tayong maging mabuting tao sa kapwa